naman mga kababayan, meron po pa po tayong tatalakaying issue regarding po dito sa kay Mima. Oo, yung pag-aano po, no, tawag dito, yung re-recruit di umano sa kanya, no, ng mga DDS, okay? Diyan po sa di umano SMNI. Ayon mismo 'yan kay Takero Miyamoto. At naikwento sa kanila. Again, alright mga minamahal. 'Di ba? Ayan naman ang ating pag-uusapan ngayon at bibigyan natin ng reaction ito. Itong sinasabi ni Mima Alicia, mga kabenggador. Ito po ay mainit na usapin ngayon. At marami nagtatanong, bakit nga ba? Bakit nga ba ang mga sumusuporta na vlogger sa ating mahal na Pangulo ay unti-unti na nilang, ginagapang? Ano bang meron sa mga sumusuportang vlogger sa ating administrasyon? Ganun ba kalakas ang mga BBM vlogger? Ganun ba kalakas ang ating mga kaibigan, mga kababayan? Ganun ba kalakas ang impluwensya ng mga benggador? Di ba? Ayan ito po ay unang tinalakay ni kaibigan natin si Takero Miyamoto, mga ka-streetwise, no? Shoutout mga ka-streetwise ni Boss Takero. Ayan. So eto mga kababayan, merong kwento si Mima rito. Okay? Meron po siyang kwento, revelasyon, hinggil dito sa offer sa kanya. At magugulat kayo kung gaano kalaki ang offer sa kanya. Ganito pala ang kalakaran talaga ng mga DDS, ng mga DD shits. Okay? Ito pakinggan natin si Mima, ha? Sa ating panibagong video. So, ito ikwento ko sa inyo kasi bago ako umuwi ng dito sa amin sa probinsya, kaya nga mapapansin ninyo iba yung background natin ngayon, no? Kasi nandito ako sa kwarto ko. So, bago ako umuwi ng probinsya, reminders lang. Alam nyo ba sa pagsisiwalat ni Mima Naga dito ng mga ganyang usapin? Alam nyo ba nadedelikado ang buhay ni Mima dyan? Oo, nadedelikado po dahil po isa po itong confidential na usapan. Pero naglakas loob ang ating munting kaibigan sa Bengador na si Mima Alicia na talakayin ito sa kanyang live at ibigay yung informasyon sa ating mga kaibigan. Okay? Kala Boss Mike, kala Takero, kala Biyahe ni Koy, at kung kani-kanino pa. 'Di ba? Kay Ballpoint Man, kay Jake Magnus, at kung sino-sino pang mga kaibigan natin. Merong DDS vlogger na nag-chat sa akin. Actually, we have a photo, pero hindi ko lang pwedeng i-upload kasi host siya. Alam mo kung sino ka. Host siya ng isang station ng mga Duterte, ng mga nagtatanggol sa mga Duterte. Ano po ba yung newscaster or ano po ba yung segment na yon? Sorry. Excuse me po. Yung host na yon, di umano ay sa SMNI. Okay? SMNI po. So ngayon, nakipag-meet up siya sa akin sa isang mamahaling lugar. Doon kami nagkita, tapos kumain pa kami sa napakamahal na kainan, diba? So ngayon, nag-uusap kami. Syempre natuwa lang naman yun. Yaman pala nitong vlogger na ito na nag-invite kay Mima, no? Siguro makakabili na yung sports car to, mga kababayan. Grabe, no? Tinalo ang mga news anchor, no? Diba? Pero as much as I can sana na take off those fake reading glasses on your face and throw them away. I'm sending you a batch of the real thing. wag sanang pag-usapan ng politika. Kaya nga ako pumayag na
kita kasi in-expect ko na baka banding, na-miss ako na itong taong to kasi dati kaibigan ko talaga siya and up to this moment, kaibigan ko pa din naman siya. Even though na magkaiba kami ng Baka hindi mo na kaibigan, paniniwala, Mima. is still Baka hindi mo na kaibigan, binisto mo na eh. Oh, kahit walang pinangalanan, sa makatuwid, nabisto yung kaibigan mo na DDS, di ba? respect, 'di ba? Yung kanyang sinasabi, Oo. kino-content. Well, paniniwala niya yun eh. Hindi ko na siya kayang baguhin dyan. So, kung mananatili siyang bulag, choice niya na yan. Pero ang problema kasi, habang umaandar ang usapan, Oo. una chinika-chika niya muna ako about sa ex ko nga, 'di ba, na mali yung ginawa ng ex ko, yung binubugbog ako. So, chinika-chika niya muna ako. And then eventually, sabi niya, alam mo ba, Mima, kung gugustuhin mo lang naman tinanong niya ako kung gugustuhin ko lang naman daw, abay, pwede niya daw akong ipasok sa kanilang station. Tapos, sabi ko, ba't mo ko ipapasok dyan? Alam mo namang, wala akong amo, pro-admin lang ako, sumusuporta lang ako. Sabi niya nga, yan na nga ang punto. Kasi, Ano yung punto na yan? di ba, grabe, ang hirap i-explain eh. Grabe yung pera, di umano. Gagamit natin di umano. Sa kabila, kasi pinagmalaki niya sa akin. Kasi sa mga hindi po nakakaintindi ng mga DDS, uso talaga ang bayaran. Ako po, to be honest bago po ako nag pro BBM or pro administration na suportahan itong mahal na Pangulo natin. Tita Tessie, shoutout ako po ay nagkaroon din ng offer na tinatawag nilang Class B. Oo, Class B po. Mahanay po ako sa Class B. Oo, kasi may mga kaibigan din akong DDS na nag-offer noon. Kasagsagan pa po ng eleksyon yun. Pero hindi ko po, kahit unity yan, hindi ko po sinuportahan. Loyalista lang po ako, mga kababayan. And at the same time, diyan po ako nakatuon kay Senator Sonny Trillanes. Kaya po, tinanggihan ko rin yan. Actually, ang offer sa akin nung mga kaibigan ko, kasi sila mga naging DDS vlogger na sila. Hindi ko na rin i-mention pero mga sikat sila sa Facebook. Saka sa TikTok. Ngayon, sila ay nakakatanggap po ng 50,000 pesos. Okay, buwan-buwan yan. Tapos mayroon pang monthly allowance at mayroon pang, I think ang monthly allowance na nabanggit sa akin nun is 12,000 pesos. Meron ka pang libre ka pa sa mga gagastusin pagka mga campaign. Oo, yan, ganun. Pagsasama ka sa campaign, libre ka lahat. During during po yun, tawag dito, campaign. Oo. Kaya ito po, pinatototohanan ko na yung kay Mima, kagaya rin na nangyari sa akin. Pero sa totoo po, mas pinili ko yung kredibilidad. Mas pinili ko, hindi bali nang mahirap ako. Dahil real talk kasi kung ako tumatanggap ako ng bayad, mga kababayan, may kotse na ako. Hanggang ngayon po, nakamotor pa rin ako at binabayaran ko yung motor ko buwan-buwan. Okay? Kasi kung binabayaran ako, mga kababayan, hindi ako nangungupahan at hindi ako palipat-lipat ng tahanan ko. Okay? Kaya lang ako nandito sa sitwasyon na ito dahil gusto ko ang pamamalakad ng ating mahal na Pangulo, tapat, diretso, at makatotohanan. Sabi nga ni Senator Sonny Trillanes kanina, si Pangulong Bongbong Marcos ang isa sa mga matuwid na nakilala niya. Si Pangulong Bongbong Marcos yung talagang nakita niya na may political will para sugpuin ang mga ang mga corrupt government official kagaya niya. 'Di ba? Kagaya ni Senator Trillanes na mayroong political will, kagaya ni Senator Risa
na mayroong political will na ipasa yung mga ganitong klase ng anti-dynasty law, 'di ba? Para mapuksa na lahat ng klase ng anomalya sa sangay ng gobyerno. Alam mo ba, Mima, na free Ayan, yung shoutout kondo Ayan, kapag sa kanila ka nagtatrabaho? shoutout kala ayan, mga kabunyog natin. Ayan, at sa mga kamagdalo natin, ayan, shoutout sa inyo. Ayan, kala attorney, kala Colix, at kala, tawag dito, nalimutan ko na yung mga pangalan dito. Si, sino ba yun? Basta yun na yun, Jordi. May 70,000 monthly ka, tapos 30,000 Ulit, na 70,000. may 70,000 monthly ka, tapos 30,000 na tawag dito allowance. 30,000 na Nakita nyo, 100K agad yun, mga kababayan. 100K agad yun. What more pa kaya sila banat bay na mga class A? allowance, tapos 70K monthly mo, tapos free condo, tapos 3 days ka lang magtatrabaho sa station na yun. So, sabi ko, wow, putya, ang laki. Parang, sige, sinesales stock niya pa ako na parang gusto niyang bumaliktad ako. Pero, habang sinesales stock niya ako, sabi ko lang, gumagano lang ako, like, hindi ako nagsasalita, ganun lang ako ng ganun. Like, parang curious ako. Kasi, habang nakikita niya yung expression ko, akala niya, bumibilib ako sa ganong klaseng sistema. Eh, alam niyo naman ako na, This powerful heater can heat up any room in seconds without the high electricity costs. This space heater For sure, hindi lang po si Mima ang nakakatanggap ng mga ganitong klase ng offer. Totoo yan. Hindi lang si Mima, halos lahat kami ng mga vlogger, na mga nakasuporta sa administrasyon. Kasi kami ay mga freelancer, okay? Sa makatuwid mga kababayan, ni allowance, ni panggasto sa gasolina namin, wala pong pinoprovide kahit na sino. Kami po ay sumasahod ng tapat. Dito sa Facebook, dito sa YouTube. Lalo na ako, no? Malakas ako sa Facebook. So sa Facebook pa lang, no? Masasabi ko nang meron talagang pambuhay na ako sa pamilya ko. What more pa kaya dito sa YouTube? 'Di ba? What more pa kaya itong channel na 'to, 'di ba? Kaya kumbaga kung o-operang kami ng 100,000, baka ibalik pa namin ng doble. Lalo na si Mima, mga kababayan, kumikita po yan as far as I know, kumikita po siya ng kalahating milyon. YouTube pa lang yan, mga kababayan. Sa channel pa lang niya yan. Ganun po kalakas ang Mima Alicia. Tapos o-opera mo ng 100,000. Diba? Sasampaling ka niya ng doble. Oo. Kaya nga ang daming niyan balita ko, Mima, may mga pinagagawa kang mga palasyo, So, ito tuloy natin. ayoko sa ganun. So, may prinsipyo ko eh. Ayokong masira yung dignidad ko, yung pagkatao. Kasi biruin yung grupo natin yung prinsesa ako, kung ituring ako ng grupo namin. Diba ang grupo namin na nagmamahal kay PBBM? Hindi grupo ng mga bayaran May mga personal issue ko, pero grabe ako itrato ng mga kaano natin kaibigan natin, to the point na pag may problema ako, 'di ba? Sila lang yung takbuhan ko. So, yung kinukwento ni Mima Alicia dito, mga kababayan, regarding sa buhay prinsesa siya, totoo po 'yun. Hindi po nagsisinungaling si Mima. Dahil saksim buhay po kami, nung mga panahon na nai-stress siya dun sa ex niya, yung bina-blackmail siya ng ex niya, talagang todo comfort at todo suporta kami lahat sa kanya. Dahil nag-iisa lamang po siya sa mga kaibigan namin na babae, sa grupo namin nila Boss Mike. Kasi iba't iba po ang grupong sumusuporta
sa administrasyon eh. Iba't ibang grupo po. Oo, yung mga freelance vlogger ng ating mahal na Pangulo na mga sumusuporta sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Iba't iba po yan. So kami, meron kaming tinatawag na yan nga, Bengador. Okay, yan po ang aming kinabibilangan. Ito sila Boss Mike, ayan sila pero nagkikita-kita rin kami ng mga ng mga tawag dito, ibang vlogger na sumusuporta kay PBBM, 'di ba? Oh. Kaya po ayan Angie Tab shout out. Tama 'yan, Mirador Pikwa, lumaban tayo sa buhay ng patas. Huwag tayo manlamang sa kapwa. Totoo. Hindi. Ako literally, sabi ko nga sa inyo, open book ako. Pag nakilala nyo ako sa personal, nakita nyo pamumuhay ko, napakasimple. Hindi kagaya nila Banat Bay na yumaman na bilang isang bayaran. Meron kasing prinsipyo, mga kababayan, na kung tutuusin, di ba, i-take for granted mo na yung offer na binibigay sa'yo. Kasi blessing na yan. Kung tutuusin, kung practical tayo, blessing na yan. Pero bakit hindi ginrab ni Mima Alicia? Bakit hindi ko ginrab yung mga ganyang offer sa akin way back before? Bakit hindi tinanggap ng mga ibang vlogger na yung offer ng mga Duterte? Sa daming vlogger dito sa Pilipinas na malalakas sa Facebook, YouTube, 'di ba? Bakit po? Dahil po sa prinsipyo. Hindi, totoo ito real talk. Dahil ayaw nilang alam kasi ng taong bayan, especially kami mga vlogger, alam namin kung saan nanggagaling yung pinansasahod nila. 'Di ba? Alam namin kung saan nanggaling yan. Hindi nila literal na pera yan, mga kababayan. Yan po ay illegal, no? Na nakukuha nila sa kaban ng bayan. Okay? Ninanakaw po niya sa atin. O, nilalakaw po nila sa atin upang ipamudmud lamang sa mga vlogger. Nagkataon, yung grupo namin, hindi po kami ganyan. Nagkataon na yung grupo namin, solid at may paninindigan. Solid na loyalista. Magmula noon hanggang ngayon, mga kababayan. Oo. Ako po, bilang isang birador, ako po ay suportado ko na si PBBM noon. Nung tumakbo pa lamang siya senador, binablog ko na si PBBM. Pinopromote ko na sa aking Facebook noon. Okay? At sumusuporta na ako. Dahil ang aking lola, ang aking lolo at lola po ay isang loyalista. Okay? So kahit hindi ako i-recognize, walang recognition ng Malacanang or ng mahal na Pangulo ni First Lady, okay lang. Kasi it's not about recognition. It's all about your faith. 'Di ba? Doon sa taong sinusuportahan mo na merong kakayanan upang baguhin ang sistema ng pamahalaan, which is nangyayari ngayon, mga kababayan ko. Nangyayari ngayon sa ating mahal na Pangulo, sa ating bansa, na merong isang Bongbong Marcos na naupo. Sabi nga ni Duterte, someday, somehow, may mauupo na panibagong Marcos upang ayusin ang korupsyon. Eto na po yun. Remember, eto na po yun, mga kababayan. Kaya yung mga sinasabi nila, yung pinambabayad ng mga Duterte sa mga vlogger, yan po ay literal na hindi po galing sa bulsa nila yan. Magkano lamang po ang sahod nila. Kung tutuusin, kung ikukumpara ang sahod nila Boss Mike, nila Mima Alicia, Takero Miyamoto, Biyahe ni Koy, Ballpoint Man, no? Pag pinagsama-sama ang namin, ang mga sahod namin dito sa YouTube at kay Facebook, no? Para na po kaming what do you call this? Para na kaming mga daig pa namin yung mga nasa mababang kapulungan, yung mga sahod ng kapitan. Oo. Totoo yan. Talo pa namin yung mga nagtratrabaho sa corporate. Totoo po yan. Pero gayon pa man, mga kababayan, no? Itong mga pasabog ni Mima Alicia, meron pong katotohanan ito. Lahat ito ay nangyayari. Hindi po ito kathang isip lamang. Nangyayari po yung mga offer na ganyan literally. Oo. At
ito po ay kinukuha sa kaban ng bayan. Yung mga ninakaw po ng mga tampalasan. Ha? Kaya po, maging ano po tayo, maging mapanuri po tayo sa mga ganitong klase ng issue at usapin. Okay? So, ayun mga kababayan, hanggang dito na lang muna, okay, ang ating video. At least naliwanagan kayo sa mga usapin, especially dito sa usapin ng mga bayaran at usapin ng mga nagtatago mga kababayan. Dahil wala po mangyayari, 'di ba? Kung tatago-tago lang sila, ganyan ba kalakas si Sentry para pagtaguan nila? Ang pera madaling kitain, pero ang pagprinsipyo mo ang masira, pati pagkatao mo sira na din. Oo, salute sa inyong buong Team Bengador. Ayan, salamat po, salamat salamat. Oo, ganyan ko naman talaga ipinagmamalaki ang Bengador. Ganyan kaming mga Bengador, mga kababayan. Walang presyo ang prinsipyo. Maraming salamat once again. Ito po ang inyong kabirador at kabengador, no? Walang iba, Birador Pikwa at your service. Magsama-sama po tayo muli bukas for another live stream. Abangan nyo po ako, ayan, sa Bengador bukas. Mayroon akong live, mga gabi ulit, okay? At pagkatapos nyan, magtutuloy-tuloy ang usapan natin dito sa aking main channel. Maraming salamat po, mabuhay ang bansang Pilipinas. Mabuhay ang ating mahal na Pangulo at salamat po sa inyong walang sawang suporta sa PBBM administration.